I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, tagumpay na nadakip ni Hajjan ang 6 na disipulo ng Beast Palace Master. Sa umpisa ay tumututol si Yogangwi dahil mapangahas ito ngunit pinaliwanag ni Hajjan kung bakit niya ito ginawa upang palabasin ang Beast Palace Master at makipagpalitan ng bihag sa kabundukan ng Ilaw. Sa kalagitnaan ng malalim at mapanganib na Myriad Monster Forest, dalawang grupo ang nagtagpo sa isang hindi inaasahang sagupaan. Ang makapangyarihang si Chun Hajjan ay nakatayo sa gilid ng mataas na bangin, nagmamasid mula sa itaas habang hinihintay ang kalaban. Sa kanyang mga mata, tila isang laro lamang ang lahat ng ito. Sa ibaba niya, ang galit na Beast Palace Master ay hindi mapakali, lalo na't tinutokso siya ni Hajjan sa paraang sadyang nagpapainit ng kanyang ulo. Sir Miao, biro ni Hajjan sa mapang-asar na tono. Hindi maikakailang pinalitan niya ng pangmamaliit ang pamagat ng kalaban. Agad na kumulo ang galit sa mga mata ng Beast Palace Master at sumiklab ang kanyang boses sa buong kagubatan. Anong sabi mo? Sigaw niya, ang galit ay tumitindi sa bawat salitang namumutawi mula sa kanyang mga labi. Nagpatuloy si Hajjan, tila wala man lang pakialam sa banta sa paligid. Pilyong sabi niya, pambihira, kailangan mong kontrolin ang ugali mo. Wala pa nga tayo sa negosasyon, pero parang nagwawala ka na agad. Hindi na nakapagpigil ang Beast Palace Master, huminga ng malalim at humakbang ng isang hakbang pasulong, handang lumaban sa anumang saglit. Mariin niyang tugon, didiretso na ako sa punto. Nasaan ang anak ng Northern King? Tanong ng Beast Palace Master. Sabi ni Hajjan sa sarili niya, alam niya na si Yogangwi ay kaalyado namin. Mukha siyang maiksi ang pasensya at mainitan ang ulo pero hindi siya bobo. Tumatawa at mapanukso pa rin ang mukha at tono ni Hajjan, sabi niya, ang anak ng Northern King. Sino ang Northern King? Hindi ba't magalang kung tatanungin mo muna kung sino ang nakatayo sa harapan mo? Ngunit galit na sumagot ang Beast Palace Master, wala akong pakialam kung sino ka. At hindi ko interesadong marinig ang anumang sasabihin mo. Habang nakatanaw sa napakaraming mandirigma sa ibaba, napaisip si Hajjan. Kakaiba ito, malayo nga ang pagitan naming dalawa, pero hindi ba niya nararamdaman ang aking kapangyarihan kahit mas may kakayahan siya kaysa sa kanya? Ang pagbibigay ng pangalan sa mga martial realms ay ginawa lang ng mga tao para lagyan ng label ang kanilang kakayahan. Ang Ultimate Kick, and Supreme Kick, at ang iba pang martial realms ay mga titulo lamang na ginagamit at itinatag sa loob ng libo-libong taon, ngunit sa huli, walang kahulugan ang subukan at sukatin ng antas sa martial arts. Dahil bawat individual ay lumalago at natututo sa iba't ibang paraan. Ngunit kapag naabot na ang pinakamataas na antas, pare-pareho lang tayo. Kahit pa magkakaiba ang natutunan nating martial arts, kapag naabot na natin ang pinakasukdulan, magkakatulad lang tayong lahat. Kaya naman hindi dapat siya ganito kumilos kung nakaabot na siya sa Ultimate Demon o Evolutionary Realm. Dapat kayang-kaya niyang makita ang martial level ko at naghanda ng lumaban. Ang Beast Palace, sila ay isang sekta na nakakamit ng kapangyarihan na hindi makakamit ng mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga hayop. Talagang kakaiba sila. Sabi ng Beast Palace Master, dalhin mo sa akin ang tagapagmana ng Ice Palace, ang bastardong kumidnap sa mga tagapagmana ng aming palasyo. Nakangiting sagot naman ni Hajjan, ako ang gumawa noon. Ako ang kumidnap sa mga tuta ninyo. Napakuyom ng palad ang Beast Palace Master habang galit na sinasabi, ang lakas ng loob mong magsinungaling. Binuhat ni Hajjan ang lubod na nakatali sa mga disipulo at ipinakita sila. Sabi niya, masyadong mahirap kung babuhitin ko silang lahat ng mag-isa, kaya hinati namin sila sa dalawang grupo. Sila ang mga disipulo mo, tama. Nagulat ang Beast Palace Master at sinabi sa isip niya, hindi ako makapaniwala. Bakit hindi ko nagawang maramdaman ang presensya ng kanyang chi?
Yaong mga nag-aral ng Beast Arts ay hindi nakakalusot sa aking espiritual na paningin. Sa kanya napagtanto na kaya hindi niya maramdaman ang presensya ay dahil demonic energy ang pinakawalan ni Hajin. Nagkalat ito sa buong bundok. Natigilan ang Beast Palace Master at natanong sa kanyang isip, napakarami at napakalakas ng demonic energy na ito. Isa ba siya sa mga demonic elders? Tanong ni Hajin, dinala mo ba ang anak na babae ng Ice Palace? Kung hindi ay pasasabugan ko ang ulo ng mga disipulo mo. Sabi ng Beast Palace Master, may gusto akong itanong bago natin pag-usapan yan. Bakit naging kaalyado ng demonic cult ang Ice Palace? Mapang mataas na sagot naman ni Hajin, anong klaseng tanong iyan? Walang kwenta. Isa lang naman ang dahilan kung bakit nagiging magkaalyado ang dalawang organisasyon. Ito ay upang matulungan nila ang isa't isa. Gaya ninyo at ng Tang Clan. Nanlaki ang mga mata ng Beast Palace Master nang marinig siyang banggitin ang Tang Clan. Hindi siya makapaniwala na nalaman nito ang tungkol sa kanilang ugnayan. Sabi niya sa isip niya, paano niya nalaman yun? Sinabi ba ito ng Tang Clan? Imposible. Paliwanag ni Hajin, habang mariing nakatingin sa Beast Palace Master, sasakupan ninyo ang mga kabundukan na ito sa tulong ng Tang Clan, at bilang kapalit, hahayaan niyo silang makuha ang mga halamang gamot na tumutubo rito. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ito? Sa pagkakataong ito, kung wala ka ng ibang katanungan, dalhin mo na sa akin ang anak na babae ng Ice Palace. Ang mga mata ng Beast Palace Master ay nagdilim, ngunit hindi siya tumugon agad. Sa halip, iniangat niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senadorya sa kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang 4 na tauhan, buhat-buhat ang isang mahaba at mabigat na kahoy na ataol. Napakunot noo si Hajin, na puno ng pag-aalinlangan at galit ang kanyang isipan habang iniisip, patay na ba siya? Pinagtitripan ba ko ng mga bastardong ito? Hindi nagtagal, binitiwan ni Hajin ang matalim na mga salita. Pasensya na, pero kung patay na ang bihag, wala nang mangyayaring negosasyon. Ang mga mata niya ay nagbabadya ng panganib, handa na sa anumang mangyayari habang naghihintay siya ng paliwanag sa harap ng inaakalang panlilinlang ng Beast Palace Master. Ngunit sabi ng Beast Palace Master, hindi siya patay. At inilapag ng 4 na tauhan ang ataol sa may ibaba ng bangin. Tanong ni Hajin, may bahid ng inis at pagdududa sa kanyang boses, dinala niyo siya sa isang kabaong kahit hindi pa siya patay. Ano, sinasabi mo bang papatayin mo rin siya agad? Pinaglalaroan mo ba ako ngayon? Ngunit ang Beast Palace Master ay nanatiling kalmado, sagot niya, siya mismo ang tanungin mo kapag nagising na siya. Nasa suspended animation siya ngayon. Siya ang may gusto niyan. Tingnan mo mismo. Pagkarinig nito, napagpasyahan ni Hajin na bumaba na upang tingnan ang sitwasyon. Agad siyang lamusong mula sa taas ng bangin, napapalibutan ng nagliliyab na demonic energy na bumabalot sa kanya, habang lumulutang siya pababa. Puno ng awtoridad at lakas habang gulat na pinapanood ng mga mandirigma sa ibaba. Tila tumitigil sa paghinga ang paligid. Nagbabantay sa bawat galaw ng makapangyarihang mandirigma. Nang makalapag si Hajin sa lupa, hindi na siya nag-aksaya ng oras at naglakad agad papunta sa ataol, hindi maikakailang puno ng determinasyon ang kanyang mga hakbang, handang harapin ang anumang maaaring makita sa loob ng kabaong. Sabi niya sa kanyang isipan, tingnan ko raw mismo kung buhay siya o hindi. Magiging mas malinaw ang lahat kung ganon, pero parang may hindi tama. Bakit kaya niya ako binibigyan ng ganitong kadaling akses sa bihag? Minamaliit niya ba ako? O ito ba ay isang patibong? Sa pamamagitan ng kanyang telekinesis, iniangat ni Hajin ang mabigat na takip ng ataol at pinalutang ito sa ere, dahan-daang inilalayo upang maihayag ang nilalaman nito. Bumungad sa kanyang harapan ang maamong mukha ni Yo Sangrin, ang anak na babae ng Ice Palace at kapatid ng tagapagmanang si Yo Gangwi. Tila napakalalim ng kanyang pagtulog, na para bang walang anumang alalahanin o panganib sa kanyang paligid. Ang kanyang buhok, kasing puti ng nyebe, ay nagbigay ng kakaibang liwanag at lamig sa paligid,
na parang daladala niya ang malamig na hangin ng Ice Palace sa bawat paghinga niya. Habang pinagmamasdan ni Hajin ang mapayapang anyo ni Yo Sangrin, hindi niya maiwasang mapaisip. Halatang magkadugo nga sila. Napakaganda niya, bulong niya sa kanyang isip, na naglalaman ng paghanga at kaunting pagkamangha. Magkatulad sila ng pisikal na katangian ng kanyang kapatid. Upang matiyak ang kalagayan ng dalaga, napagdesisyonan ni Hajin na suriin ang kanyang pulso. Lumapit siya ng dahan-dahan, ngunit ang mga mata ng Beast Palace Master ay nanatiling nakamasid, alistang naghihintay sa anumang maaaring mangyari. Hindi pa man tuluyang nakakalapit si Hajin nang biglang dumilat ang mga mata ni Yo Sangrin. Sa isang iglap, tumalon siya palabas ng ataol, ang buong katawan niya ay nababalutan ng isang napakalakas na enerhiya. Ang malamig at mabagsik na aura ay humalo sa hangin, nagdadala ng kilabot sa mga nakapaligid. Bago pa man makapag-react si Hajin, mabilis siyang inatake ni Yo Sangrin. Ang kanyang galaw ay kasing bilis ng kidlat, at singtalim ng espada ang kanyang kamay. Habang abala si Hajin at ang Beast Palace Master sa kanilang enkwentro, sa kabilang bahagi ng malamig at masukal na kabundukan ng ilaw, sina Dongpil at Yo Gangui ay nakaposisyon, tahimik na nagmamasid sa itaas ng bangin, nag-aabang sa mga taga-Tang-clan. Habang naghihintay, binasag ni Dongpil ang katahimikan. Nafu-frustrate ka ba? Saglit na nag-isip si Yo Gangui bago sumagot, may bahid ng pagkabahala sa kanyang tinig, hindi ko masasabing hindi. Napabuntong hininga siya at saka nagpatuloy, nandito ako habang ang kapatid ko ay nasa ibang lugar, at ang ibang tao ang nakikipaglaban doon para iligtas siya. Siyempre, alam ko kung gaano kamaabilidad ang ikatlong batang Panginoon, pero kahit na. At saka, hindi lang ang pagbawi sa kapatid ko ang layunin niya. Lulutasin niya rin ang iba pang mga bagay sa proseso ng pagliligtas sa kapatid ko. Hindi naman ako galit dahil doon. Hindi rin naman siya lumalabag sa mga kasunduan namin sa kontrata. Ano lang kasi, nag-aalala ako na baka may masaktan. Hindi maalis ang pag-aalala sa mga mata ni Yo Gangui, hindi lamang para sa kanyang kapatid kundi pati na rin sa mga komplikasyon at maaaring sakripisyo na dala ng sitwasyon. Sa pagdinig ni Dongpil sa pag-aalalang nararamdaman ni Yo Gangui, sinubukan niyang pagaanan ang loob nito. Sabi niya nang may kasiguraduhan, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na siya ang pinakamagaling na makakaayos ng sitwasyong ito, higit pa sa sinuman. Saglit na tumahimik si Yo Gangui bago nagtanong, na tila sinisikap maunawaan ang kumpiyansang nadarama ni Dongpil, paano mo naman nasabi? Sagot ni Dongpil, dahil alam ko ang kanyang pagkamuhi. Nagtatakang nagtanong si Yo Gangui, anong ibig mong sabihin? Dahan-daang ibinaba ni Dongpil ang kanyang boses, at sumagot ng mas seryoso, wala pa akong nakikilalang may galit na kasing lalim ng galit niya laban sa mga kaaway ng Divine Cult. Ang batang Panginoon ay isang taong gagawin ang lahat upang makamit ang anumang gustuhin niya at hindi siya nagpapakita ng awa sa mga kaaway niya. Ang mga salitang iyon ay tila umalangaw-ngaw sa isipan ni Yo Gangui. Alam niyang tama si Dongpil, at may katotohanang nakatago sa likod ng galit na iyon, isang galit na nagpapatibay at nagpapalakas sa ikatlong batang Panginoon sa bawat laban na kanyang hinaharap. Hindi nagtagal, napansin ni Dongpil ang pagdating ng mga hinihintay nila, na lumilitaw sa malayo sa gilid ng kabundukan. Agad niyang tinapik si Yo Gangui at itinuro ang paparating na grupo. Sabi niya, tingnan mo doon. Paparating na ang squad ng Tang-clan, tulad ng sinabi niya. Tumango si Yo Gangui, naghahandang kumilos. Pagkakataon na natin, sagot niya, nananatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa grupo habang papalapit ang mga ito. Pagsang-ayon ni Dongpil, na puno ng determinasyon, oo, kailangan natin silang harangin. Ang mga mata nila ay nagliliyab sa ilalim ng anino ng kabundukan, sabik na makita ang pagsisimula ng kanilang plano at tiwalang gagana ang kanilang estratehiya para sa isang tiyak na tagumpay. Samantala, habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan nila, mabilis na umatake si Yo Sangrin,
ang kanyang mga kamay kumikilos na parang matalas na yelo. Ang mabilis na galaw nito ay ikinagulat ni Hajin, at bago pa man siya makapag-react, nadaplisan siya sa leeg at tumulo ang kanyang dugo. Ang bilis niya, tulad ng isang ibon na nanghuhuli. Naisip ni Hajin, hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pag-atake ni Yo Sangrin, sa kabila ng kanyang kasanayan. Habang nagliliyab ang tensyon sa paligid, nakapag-react din si Hajin. Mabilis niyang hinampas ang braso ni Yo Sangrin palayo upang pigilan ang kanyang atake. Sa loob ng kanyang isipan, nagtataka siya, inaasahan ko na may gagawin siya, pero hindi ko inasahan na ganito lang kasimple. Nasa ilalim ba siya ng isang uri ng spell? Wala siya sa tamang pag-iisip. Napagtanto niyang tila umaatake lamang siya ng walang anumang plano. Habang iniisip ni Hajin ang mga posibleng dahilan ng hindi kapani-paniwalang reaksyon ni Yo Sangrin, sinamantala ng Beast Palace Master ang pagkakataong ito at mabilis na pinag-utos sa kanyang mga tauhan, anong ginagawa niyo? Kunin niyo ang mga disipulo. Agad namang nag-react ang mga tauhan ng Beast Palace. Ang bawat isa ay mabilis na sumabak at nagsitalon mula sa kanilang posisyon. Nagmamadali silang umakyat sa bangin upang bawiin ang mga disipulo na nakagapos at banihag. Habang patuloy na nakikipaglaban si Hajin kay Yo Sangrin, naramdaman niyang hindi ito madyay gising ng kusa, kaya napagdesisyonan niya na patumbahin muna siya sa ngayon. Mabilis niyang itinuro ang kanyang mga daliri sa leeg ni Yo Sangrin, at gamit ang kanyang mga kasanayan, pinatulog niya ito. Maya-maya, tuluyan nang nawala ng malay si Yo Sangrin, at tumahimik ang paligid. Habang binabaybay ang kasalukuyang sitwasyon, naisip ni Hajin, well, ang mahalaga naging matagumpay ang planong mailigtas siya. Habang hawak niya ang braso ng natumbang si Yo Sangrin, biglang tumalon ang Beast Palace Master at naghandang umatake tungo kay Hajin, habang sumisigaw, ikaw. Pagbabayaran mo ang pang-iinsulto mo sa akin. Tila nagningning ang mga mata ni Hajin sa pag-alab ng kanyang determinasyon. Gamit ang telekinesis, iniangat niya ang kanyang mga espada at itinutok ang mga ito sa direksyon ng Beast Palace Master, gamit ang Sword Chi Control. Laking gulat ng Beast Palace Master nang makita na kaya nitong gawin ang blade manipulation. Dahil dito ay napigilan ang pag-atake ng Beast Palace Master. Hindi nagpatalo ang Beast Palace Master, mabilis siyang nakaiwas at agad na sumiklab ang kanyang galit. Sabi niya, kung nalaman ko na ganito ang gagawin mo, baka sumabog na ang ulo mo. Baliw na hayop ka, gusto mo bang mamatay tayo ng magkasama? Sigaw niya, puno ng matinding pagkasuklam at inis. Nagpatyanod si Hajin sa galit ng kalaban at pilyong sumagot. Aba ayos galing yan sa isang taong gumawa ng ganito karuming taktika habang isinusuko ang bihag. Habang ang malagim na demonic energy ay patuloy na pumapalibot kay Hajin, buong autoridad niyang tinawag ang pangalan ni Goldie. Sa isang iglap, sumulpat mula sa anino ang mahiwagang Zoro, ang kanyang anyo ay puno ng mabagsik na puwersa at galit. Ang kanyang mata ay kumikislap ng isang malupit na liwanag, na parang naglalaman ng mga kalaliman ng impyerno. Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan ng Beast Palace at napako ang kanilang mga katawan sa lugar, natigilan sa pag-akyat sa bangin. Hindi nila inaasahan ang ganitong pagsabog ng lakas mula kay Goldie. Ang Zoro, na dati ay tila isang simpleng hayop, ngayon ay naglalabas ng isang hindi matitinag na aura ng puot at puwersa. Habang ang mga mata nito ay nagliliwanag, isang malakas na ungol ang umalangaw sa hangin, na halos mabingi ang mga mandirigma ng Beast Palace. Ang lakas ng tunog ay kumalat mula sa tuktok ng bangin hanggang sa ibaba, at sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap, naglaglagan ang mga nagtangkang umakyat, nanghihina at nabulabog sa halimuyak ng takot. Nag-react din ang Tiger King, na hindi nagpadaig sa presensya ng mahiwagang Zoro. Naghanda siyang umakyat upang harapin si Goldie. Nalalapit na magsagupaan ang dalawang mababangas at makapangyarihang nilalang. Samantala, sa ibaba, hindi makagalaw ang Beast Palace Master. Nakatanaw siya kay Goldie, hindi makapaniwala sa nakita.
Ang mga mata niya ay kumikislap ng galit at pagkabigla, habang ang tainga niya ay dumudugo mula sa napakalakas na tunog na umabot mula sa tuktok ng bangin. Isang matinding sakit ang nararamdaman niya ngunit tila hindi niya ito alintana, dahil nakatuon ang kanyang atensyon sa maiwang nilalang sa itaas. Tanong niya sa kanyang isip, anong nilalang iyon? Mukha itong leon o lobo, ngunit ang katawan nito ay katulad ng sa isang tigre. Ang mga matang iyon, wala pa akong nakikitang ganong klase ng mga mata sa anumang hayop. Nakangiting sabi ni Hodjan, siya si Goldie, kaibigan ko. Akala mo ba madali akong maloloko sa mabababaw mong taktika? Muling nagliwanag ang mga mata ni Goldie at dumagundong ang kagubatan sa lakas ng mga pagyapak ng mga mababangas na hayop mula sa gubat, mayroong oso, hyena, leon, tigre at iba pa. Tumatawang sabi ni Hodjan, mukhang tumawag na si Goldie ng backup. Alam mo ba kung bakit tinawag ang lugar na ito bilang Monster Myriad Forest? Ito ay dahil dito nakatira ang pinakamalulupot na nilalang. Matatalino sila at matatatag. Subukan mong labanan sila. Halos mapantayan ng bilang ng mga mababangas na hayop na ito ang bilang ng mga mandirigman ng Beast Palace. Kumpiyansang sabi ni Hodjan, wala nang negosasyon. Ikaw ang naglagay sa mga minamahal mong mumunting disipulo sa panganib. Kunot-noo at galit na sabi ng Beast Palace Master, sira ulo ka. Nakangisi at mapanghamong sabi ni Hodjan, well, siguro nga ito rin ang gusto kong mangyari. Habang ang tensyon sa hangin ay tumitindi, naghandang umatake ang Beast Palace Master. Ang kanyang kamao ay mabilis na tumungo kay Hodjan. Nagngangalit ang mga mata nito habang sumisigaw, itikong mo yang bibig mong yan. Ang sigaw ay sinabayan ng lakas ng kanyang galit, na tila magbibigay daan sa isang malupit na suntok. Sa kabila ng matinding sitwasyon, nanatili naman nakangisi si Hodjan, hindi alintana ang banta ng kanyang kalaban. Ayoko nga, tugon niya, at hindi nagdalawang isip na maghanda upang salubungin ang suntok. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ang hangyaring matudukan ang labanan at magtagumpay sa kabila ng panganib. Mabilis ang bawat galaw, ang alon ng enerhiya at galit ay sabay na nagsalimbayan, ang bawat hakbang ay puno ng hirap at peligro. Magiging matagumpay kaya si Hodjan sa pagsalubong sa lakas ng Beast Palace Master. O mahaharap siya sa isang mas malupit na pagsubok. At sa gitna ng digmaan, ano ang magiging papel ng tangklan sa labanan? Ang kanilang sinumpaang alyansa ba ay magbibigay ng kinakailangang suporta upang baguhin ang takbo ng laban? Ang sagot ay matutuklasan sa susunod na kabanata.